Kim Pao, pinainit dugo, pinakilig mga panig. Ayan, Eto dito na na yan. tayo. Of course, nilabas na kasi yung short na teaser. Actually, parang pwede bang tawaging teaser yun? Napaka-short pa lang. Picture pa lang. Teaser lang. Teaser. Oo, Siguro short parang teaser. ganun. Tama, short teaser. At syempre, hindi, napag-usapan na natin ito kahapon, diba? Okay, Sinabi moving nga on. natin na, na kakaibang character, pati yung hula natin. Ang pag-usapan na lang natin ay yung yung pagtulong ni Kim Chu sa, di ba napag-usapan din natin. Nandito ba sa ating Yeah. lineup? Mm-mm. So, unahin na natin ba? Well, mamaya na lang. Mamaya na lang yun. Pero pag-usapan na natin, kaya ang dami-dami nag-aabang na sumisigaw ng trailer na daw. At yung iba, nagsisimula na silang mag-isip ng merchandise para may promote ang serye ni Kim at Paolo. At nalaman ko from a very reliable source na ito palang si Kim at saka si Paolo, 2 beses pala silang nag-treat sa staff. Talaga? Nag-treat sila nung... nag-treat. Oh, nag-treat. Nag-treat. Nung kailan lang, nagpakain ulit itong si Kim at saka si Paolo kasi nga nakaligtas sila at walang nasaktan sa nangyaring earthquake. Tumamang earthquake na may magnitude na 6.9 sa Cebu. Ako, nakita ko yung video na yan, pati yung yung mga pagkain. Tapos si Kim Chu talaga ang nag-lead ng prayers because alam mo si Kim yung pagdadasal niya, punong-puno ng parang enthusiastic siya. Yung talagang parang masayang-masaya siya na nakaligtas sila. Oo yung mga gano'n. Totoo naman na dapat i-celebrate kasi alamin natin, dumadami pa yung mga biktima. No? At isang bagay nga yun na maganda kay Kim Chu, marunong siyang magpasalamat and at the same time yung mga tao sa paligid niya, hindi niya pinapabayaan. Ang natural calamity talaga, hindi mo mapipredict. Kaya nagtataka ako, bakit hindi nalaman ng publiko o nalaman sa Cebu natatamaan sila doon? Di ba parang outdated na ba ang ating mga pang-measure ng mga calamity na ganyan? Like yung tsunami, di ba? Pero sabi mo nga, hindi napipredict Hindi, ibig sabihin, pwede naman kahit nga yung ang tawag dito, yung yung tornado sa US, napipredict na nila yan. Ba't tayo hindi? Hindi ko nga alam. Although syempre, dahil kalimbawa dito sa Metro Manila, alam natin or alam nila kung saan yung may fault line, di ba? Yes. Yung mga pinag-iiwasan talaga. Sa Cebu ba hindi? Kasi grabe yung damage Dapat diba? nga doon merong parang katulad sa Japan, di ba? Na nabibigyan sila ng babala. Kaya nga nagkaroon ng tsunami, di ba? Hindi naman masyadong walang masyadong nategi kasi nga nabigyan na sila kaagad ng babala. Dito kasi parang dapat siguro ang gobyerno magbigay ng pondo para diyan. Para doon sa isang device or sa isang makinarya o kung ano man na makakapag-predict or makakatunog ng kung may darating na malakas na kalamidad like bagyo, super typhoon, tapos yan nga yung tsunami at yung earthquake. Ano yan? Siguro naman ngayon maiisip nila yan. Kasi di ba remember nung nagbaha, doon uminga yung mga flood control project, ghost project, tapos ngayon Lindon, at least mapag-uusapan na naman yan. Pero bakit kailangan lagi tayong ganon? Kailangan may mangyari muna bago seryosohin at pag-usapan. Pero natatandaan ko na nung may mga bagyo noong panahon ng yumaong dating presidente Ferdinand Marcos, yung senior, ang ginagawa nila bago pa sumampa o bago pa pumasok sa bagyo sa Pilipinas, parang binubudburan nila ng kung ano man yon, ng powder or something. Di ba na ano man mo yon? Parang yata yun, yung para umulan agad. Umulan agad at hindi na tumama yung bagyo sa Metro Manila or sa buong Pilipinas. Ganun yan. Hindi ko na masyadong matanda. Pero alam ko yan, yung inaano para umulan. Parang cloud seeding ang tawag nila. Yata. Well. Well, wala na tayong ganun. Pero sa Japan talaga, yung isa sa pinakamalaking lindol din nila doon, di ba si Sir ko nandun? Grabe yun. Naglakad siya mula doon sa work niya pa uwi sa bahay. Talagang mula hapon hanggang gabi, hanggang madaling araw, walking. Kasi wala mga train, wala lahat. Ganon din katindi doon. Pero ang dali nilang nakarecover. Yun nga, walang nagkaroon agad ng babala sa tsunami. Yung mga, kung dito kasi sa atin, parang ang tagal bago tayo kumilos. Tsaka yung mga infrastructure machinery nila, yung mga team nila, hindi tumatagal ng 1 linggo. Ang pinakamatagal lang siguro 1 buwan o 3 buwan. Depende sa sira. Katulad nga nung nag-viral na
na lumubog yung gitna ng kalye, di ba? Isang linggo lang yata, ilang araw lang yata, nagawa ka agad na parang walang nangyari. Ang tambalang Kim Pao ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ay muling naging usap-usapan matapos nilang ilabas ang isang short teaser na talaga namang nagpasiklab ng damdamin ng kanilang mga fans. Kahit ilang segundo lang ang ipinakita, sapat na ito para magpainit ng dugo at magpakaba sa mga solid Kim Pao fans na matagal nang sabik sa kanilang mga bagong proyekto. Ayon sa reaksyon ng netizens, kitang-kita raw ang chemistry at matinding kilig vibes ng dalawa, dahilan para trending agad sa social media ang teaser. Marami ring nagsabi na kahit sa maiksing sulyap, ramdam na may malalim na connection ang tambalan, kaya't mas lalo silang na-excite sa full release nito. Para sa mga supporters, ang teaser na ito ay nagsilbing pampagana at panunukso na may mas malaki at mas pasabog pang dapat abangan mula sa Kim Pao. Hindi na napigilan ng mga solid supporters ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino o mas kilala bilang Kim Pao ang kanilang kilig at excitement matapos ilabas ang isang short teaser na agad nagpasabog sa social media. Kahit ilang segundo lamang ang ipinakita, tumatak agad ang matitinding titigan, nakakilig na eksena at hindi matatawarang chemistry ng dalawa. Ayon sa mga fans, sapat na ang teaser para magpainit ng dugo at magdulot ng hindi mapigilang kilig na matagal na nilang inaasam. Trending agad ang hashtag na Kim Pao teaser sa iba't ibang platforms at umulan ng komento mula sa mga netizens. Marami ang nagbahagi ng kanilang excitement at nagsabing tila mas lalo pang tumitindi ang connection ng dalawa sa bawat proyektong ginagawa nila. May ilan pang ang nagsabi na kung ganito kainit ang teaser, paano pa kaya ang buong palabas? Dagdag pa rito, hindi may kakaila na ang Kim Pao tandem ay isa sa mga pinakasikat at pinakainit na tambalan ngayon sa showbiz. Sa bawat project na kanilang pinapasok, hindi lamang simpleng kilig ang dala, kundi pati emosyon at authenticity na bihirang matagpuan sa ibang on-screen pairs. Sa ngayon, inaabangan na ng lahat ang full release ng proyektong ito na tiyak na mas magpapasabog sa puso ng kanilang fans. Kung sa teaser pa lang ay ramdam na ang init, siguradong mas malaki at mas matindi pa ang pasabog na darating mula sa Kim Pao. Masasabi ko na ang balitang ito ay malinaw na patunay na ang tambalang Kim Pao ay patuloy na namamayagpag at hindi nawawala ng hatak sa publiko. Kahit isang short teaser lang ang inilabas, malakas agad ang naging epekto nito. Nag-trending, nagpainit ng damdamin, at nagdulot ng matinding kilig sa kanilang mga taga-suporta. Ipinapakita lang nito na may kakaibang spark at chemistry sina Kim Chiu at Paolo Avellino na talagang tinatangkilik ng fans. Ang ganitong klaseng reception mula sa netizens ay indikasyon na malaking pasabog ang dapat asahan sa kanilang bagong proyekto. Sa madaling salita, ang teaser na ito ay nagsilbing panunukso at pampagana na lalo pang nagpalakas ng hype para sa Kim Pao. At malinaw na kahit saglit na eksena lang, ramdam ng lahat na hindi sila bibiguin ng tambalan. Hindi nakapagtataka kung bakit naging usap-usapan agad ang inilabas na short teaser ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino o Kim Pao. Sa loob ng ilang segundo, nagawa nitong mangakit, manggulat at mangpakilig sa libu-libong tagahanga na matagal nang sabik sa kanilang susunod na proyekto. Masasabi ko na isa itong matibay na ebidensya na ang Kim Pao ay hindi lamang isang typical na love team na dumadaan lang sa uso. Sa halip, sila ay naging phenomenon sa showbiz, isang tambalan na likas ang chemistry at hindi pilit. Ibang klase ang hatak nila sa screen. Kahit simpleng tinginan, may init at may lalim na agad na ramdam ng manonood. Kung tutuusin, ang mga teaser na ganito ay karaniwang panunukso lang. Pero sa kaso ng Kim Pao, ito ay nagiging kaganapan at event sa fandom. Kapansin-pansin kung paano agad nag-trending ang teaser at kung paanong napuno ng mga komento ang social media ng mga linyang bitin at hindi na ako mapaghintay. Isa itong malinaw na senyales ng matinding anticipation mula sa publiko. Bukod pa riyan, ipinapakita rin ng reaksyon ng fans na may malalim na koneksyon ang Kim Pao sa kanilang audience. Hindi lang kilig ang nadadala nila, kundi pati emosyon at inspirasyon. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit bawat galaw nila, kahit gaano kaikli, ay nagiging headline. Sa kabuuan, masasabi ko na ang short teaser na ito ay hindi lang simpleng patikin. Ito ay patunay ng lakas ng tambalan ni Kim at Paolo. At kung sa teaser pa lang ay ganito na kainit ang naging reaksyon, tiyak na sa mismong proyekto ay mas malakas pa ang magiging pagsabog.